Yo mga tropa, welcome back sa aking channel. So ngayong araw pag-uusapan natin ang Guild Boss event sa Dark Epoch Tournament. Mamagita yan. Kung kailangan pumunta sa Guild event. Okay, ayan. Yung kondun sa 9 minutes. So araw-araw to mga paps. Daily, 12 p.m. to 12:10 p.m. ang una. At ang sumunod ay 8 p.m. to 8:10 p.m. Server time itong sinasabi ko na. So, halos lahat ng server, same time, isang boss lang, pero maraming gusto ng reward syempre. So, bago mag-boss time, binabago ko yung skill ko. So guys, AGL to. So, punta tayo sa settings. Tayo sa settings, okay. So, auto combat, battle mode. So, itong limang nasa baba na box ay hindi ko ginagamit. So, itong Blessing of Wind first, alisin ko yan. Kasi Blessing Wind, movement speed lang siya, tsaka evasion. Wala tayong need dyan sa boss. Okay. So, next, Ice Arrow. So, Ice Arrow naman, may damage siya pero maliit lang. Tapos, mostly, freeze lang siya. Sayang ang madadamage natin. Lightning Shot. Pares lang to ng Ice Arrow. Stun lang siya, tapos mababa lang kanyang damage. Infinity Arrow. Okay. Infinity. So, ito, optional lang to kasi ito ay para sa allies mo tsaka sa iyong sarili. O personally, tinatanggal ko to kasi minsan nagko-compete tayo sa DPS in time ng boss. Siyempre, gusto natin maging top 1 sa guild boss. So, inaalis ko yan. Next, which is Hurricane Shot. So, Hurricane Shot naman, pampatas ng deadly hit rate, pero bitin sa actual damage output, sayang ang oras. Ang gusto natin, pure damage skills na tuloy-tuloy, walang delay, okay? Walang animation na sumisira sa damage natin dire-diretso. Okay? Ang mainly damage natin ay itong triple shot. Okay? So, ang triple shot, tingnan sa skills, so 0.3 seconds lang siya. So, tuloy-tuloy yan. So, pag nag-cast ka pa ng skill, mabawasan yung segundo na pwede mong damage. Okay? So, bakit kailangan natin sumali sa guild boss? Ito lang naman mga pwede mong makuha dyan. Okay? So, ito sa event, ito lang naman pwede mong makuha dyan. So, Flame of Condor, okay? Or Third Wing, Tire 3 set. Post Feather, Second Wing, Second Tire. And then, syempre, Crystal Chaos First Wing. Tapos, meron tayong Jewel of Souls. Ito, pang-upgrade to ng mga equipment. Plus 6 pataas. And then, Evolution. Okay. Pampalakas ng pang-evolve ng ating mga equipment. Tapos, meron din siyang Attack Defense Stone. Siyempre, mayroon niyang Attack at Defense Stone na pwede mo makuha. So, pag na-tan yan, dito ka mapupunta sa Spiritual. So, yan. May chance kang makakuha ng Attack, HP, Defense. Okay. Itong tatlo lang mostly. O critical damage, wala kang makukuha nyo dyan. So, ayan guys, may alarm pa tayo. 5 minutes na lang. So, time na para mag-check ng battle skill, double check. Okay. Tapos, make sure din na naka-auto skill kayo. Okay. Meron dyan toggle ng auto skill at cancel. So, nakita nyo pala sa auto battle skill ko is
wala pala yung soldier, which is kiniklik ko siya manually. So makikita nyo naman dyan, wala akong battle spell, battle soldier, I mean naka-toggle lang siya. So pag nag-battle skill ka, makikita mo siya left side upper, meron dyan soldier 1/1, so it means naka-activate siya. So pag namatay yan, lalabas yan 0/1, so i-click nyo na lang ulit. Ayoko siya ilagay sa battle skill, which is bawas segundo ng pag-atake natin ng damage. Ito palang nakikita nyo guys, which is tawag dito is Guild Feast. Dito naman makikita nyo mga XP na lumalabas sa aking screen, which is additional XP yan guys. So i-explain ko sa inyo more details yan sa next video. So magpo-focus naman tayo sa guild boss. Dito rin sa guild piece na yan, meron din yan na quiz, which is meron din kayong ranking. Tapos kada tamang sagot nyo, meron kayong makukuha mga item, gold ng jewel, upgrade, material, gold. Tapos meron din siyang reputation, which is maganda. Teamwork yan guys, kasi kailangan yung sumagot lahat, mas marami, mas mabilis. So kami ginagawa namin, nagtatalaga kami ng number, kasi lang 1 to 4 lang yan, 1, 2, 3, 4, sasagot mo lang is 1 or 2 or 3 or 4. So magtatalaga kayo each guild, which is anong number kayo. So ikaw para sa 1, ikaw para sa 2, at ikaw para sa 3. So para pag lumabas yung tanong, sabay-sabay kayo at masasagot nyo kahit isa tama. Timing din yan, so may ranking din yan, makikita nyo. So maganda dito is mag-party kayo, okay, para may 20% additional pag naka-party kayo sa loob nito. May tips pa dyan ako dyan at saka tricks sa susunod na video. So 2 minutes na lang at mag-guild boss. So kailangan ko rin gumano kasi minsan nadi-disconnect. Kala mo gumagana pa, nasa loob ka pa ng game, pero disconnected ka na pala. So check mo rin kung na-connected ka pa, kasi halos lahat sabay-sabay yan sa lahat ng server. So mabigat-bigat yan sa database nila. So guys, ipapass forward ko na kasi matagal pa, 1.5 minutes. So dito pala guys, make sure na i-click nyo ulit yung battle mode, nasa gilid dyan, toggle. Tapos huwag nyo kalimutan yung mag-buffs. So no need to spend diamond dito kasi team effort naman to, which is may pa rin naman siya na magbabayad ka lang ng 10 coin, which is 3 buff kada tao. Dito naman sa my right side box, so dito nyo makikita lahat ng guild na sumali sa event. So mas maganda kung nasa top 1, top 2, top 3 guild kayo, so mas maraming drop. So ngayon nasa currently top 1 guild tayo. Tapos sa kabila naman top, makikita nyo yung personal damage nyo. So personal damage nyo, dito nyo makikita pang ilan kayo. So ako pangatlo, naglalaro sa 3 or 4, depende sa critical yan or sa damage na na-produce. Ang top 1 namin is, tingnan nyo, nasa 45 B pa lang kami, pero nasa 300 to 400 B na siya. So umaabot yung top 1 namin na guild member 2 to 3 T na damage. So kaya niya mag solo guild. So pero mas pinili niya sumali sa isang guild kasi nga mas maraming guild member, mas marami rin yung drop pool. So hindi ko na uubusin yung mga time nyo, ipapass forward na natin kasi
same lang naman din yan lahat na nangyayari. So dito naman guys, tingnan nyo, magsasamon siya ng mga minion niya. So dito ibig sabihin immune si Kundun, yung kailangan natin patayin yung kanyang mga minion, which is nagda-drop siya ng mga jewel stone, attack and defense para pang upgrade natin yan guys. So papas forward natin ulit guys. So dito, fast forward na naman ulit tayo guys. Fast forward. So dito naman guys, ipapakita ko sa inyo yung property skill ko. So focus ako sa attack and defense. Pero naglagay din ako ng common, medyo pampakunat kasi nga AGL, very squishy. So meron dyan sa common na health, tsaka HP na dagdag. So minus defense. Sa defense naman, focus tayo sa right side para makuha natin yung pang PvP natin. Ito yung pinakamahalaga natin, absolute counter attack pang PvP natin. So dito pag umabot ng 1 HP ka na lang, meron kang 5 second invisibility, which is hindi ka mamamatay. Meron din tong counter attack, which is gagana yung lifesteal mo. So kailangan mo dito mag-focus. Focus ka dito ng lahat ng skill points mo na makukuha. Ito mo sa pangalawa yung Elf Blessing, which is pag gumana yung counter attack mo, magkakaroon ka na nga ng lifesteal. Tapos lahat 14% na na-receive ng damage, mako-convert mo to sa HP mo. So more damage, more HP, di ba? Ganon din sa attack, right side tayo mag-focus pang mga pang PvP natin. So kailangan natin makuha yung pinakadulo. Minsan guys, check nyo, may requirements yan na AGI. So huwag kayong hybrid kayo, pero huwag kayo masyadong mag-over lagay sa energy. Meron tayong elementals, pero don't mind that one. Sa 600 level pa yan soon. So again guys, fast forward natin.
So dito na, moment of truth. So ayan na, mga drop. So item, may awakenings, mga pera, chaos, tapos may mga iba pang jewelry. So gaya ng sabi ko guys, pupunta siya sa guild auction for 30 minutes. Tapos mamimili na kayo kung may gusto kayo. Sabihin nyo sa guild leader nyo. Ayan. Dito guys, walang mag-overbid. So kung 800 lang, 800 pa nag-overbid, kick out na sa guild. So careful guys. So check nyo kung ano yung kung ano yung rules nyo sa pagbibid dito. Bawal mag-overbid guys. Sa next video natin guys, ibang character naman gagamitin natin. Check natin kung ano yung mga skill na hindi pwede sa boss, ano yung tatanggalin natin, kasi meron tayong mga skill na pang PvE, which is player versus environment, kaya hindi siya ganun ka effective sa hero or sa player. Meron naman tayong pang PvP lang talaga. So ayun guys, kaya mga ka Dark Epoch, kung gusto nyo ng loot, gusto nyo ng teamwork, at gusto nyo ng gold share, sumali na sa guild boss araw-araw. Okay? Maghanda, magayos ng skills, maging asset sa guild mo, at hindi yung abala lang. Kung nagustuhan mo tong video to, please like, share, and follow for more tips and guide from MU Dark Epoch. Kita-kits sa susunod na boss. Iba naman character natin guys.